I'm feeling lonely. Oh, I wish I find a lover that could hold me. The Humble Business Tycoon. Kabanata 56. Anong mga mapagkukunan ang mayroon ka? Pinagdudahan ito ni Mr. Murray. Inimbestigahan kita noon, at hindi ko nalaman ang tunay mong pagkakakilanlan, maliban sa may dalawang magagandang restaurant sa ilalim ng iyong payong. Gaano karaming mapagkukunan ang maaaring magkaroon ng may-ari ng restaurant? Paano ito makakatulong sa mga kumpanya ng teknolohiya? Tinignan ko lang ang impormasyon at nalaman ko na may dispute ang kumpanya mo sa Tianyin Group. Ay dainmande ka ng kabilang partido para sa paglabag, tama? Nakangiting tanong ni Kenneth. Oo. Nakaramdam ng pagkabigo si Mr. Murray nang banggitin niya ito. Ang demanda sa Tianyin Group ay nagdrag pababa sa Chanmo Technology at naging dahilan upang ang buong kumpanya ay hindi makagawa ng mga kapaki-pakinabang na negosyo. Kung ang demanda na ito ay hindi mapangasiwaan ng maayos, ito ay lubhang makakasama sa pag-unlad ng kumpanya sa hinaharap. Maaari kong gamitin ang aking mga mapagkukunan upang matulungan kang ayusin ang hindi pagkakaunawaan na ito. Mukhang malaki ang tiwala ni Kenneth. Ang dahilan kung bakit siya kumpiyansa ay dahil ang Tianyin Group ay isang industriya sa ilalim ng kanilang pamilyang Wu, at ang bagay na ito ay maaari niyang ayusin sa pamamagitan ng isang tawag sa telepono. Boss Wu, ang Tianyin Group ay isang malaking kumpanya, ano ang maaari mong gawin para maayos ito? Nagpahayag ng pagdududa si Murray. Ang Tianyin Group ay isang higanteng kumpanya, at hindi kailanman inilagay ang mga ito sa mata ng mga kumpanyang ito ng teknolohiya. Ang Chanmo Technology ay hindi humarap sa mga hindi pagkakaunawaan sa loob ng kalahating taon. Gaano ba kagaling ang isang may-ari ng restaurant na tulad mo, Mr. Kenneth Wu? I have my resources, and one call can be settled. Inalog ni Kenneth ang telepono at nakangiting sinabi. Kung gayon, gusto kong makita ito. Iniayos ni Mr. Murray ang kanyang salamin na may bahagyang nakakapukaw na tono, kung maaayos mo ang hindi pagkakaunawaan na ito, hahayaan kitang hawakan ang kontrol. Sa tingin niya ay walang lakas si Kenneth para ayusin ang alitan na ito. Teka. Kinuha ni Kenneth ang kanyang cellphone at dinayal ang numero ni Secretary Long. Nag-order lang siya ng ilang salita sa telepono, at saka ibinaba ang telepono. Ang maliit na bagay na ito ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit sa pamilya Wu. Sa kahusayan ni Secretary Yasmin Long, tinatayang ito ay malulutas ng perpekto sa wala pang kalahating oras. Pagkalipas lamang ng 20 minuto, nakatanggap si Mr. Murray ng tawag, at tuwang-tuwa siya pagkatapos lamang ng ilang salita. Magaling, binawi ng Tianyin Group ang demanda, at sa wakas ay binawi rin ang demanda. Sa sandaling ibinaba niya ang telepono, napabulala si Murray sa pananabik. Ngayon lang tumawag ang legal department at sinabing ang Tianyin Group ay umatras sa demanda at nangako na ang Chanmo Technology ay hindi mananagot sa hinaharap. Hindi na kailangang pag-isipan pa, ito ay dapat na kredito ni Mr. Kenneth Wu. Pagkaraan ng mahabang panahon na nasa sabik, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo upang tingnan si Kenneth. Hindi ko inaasahan na malulutas mo ang hindi pagkakaunawaan na sumakit sa aming kumpanya sa loob ng kalahating taon sa isang tawag lang. Gumamit lang ako ng resources. Mukhang minamaliit kita noon. Ang lakas mo talaga. Hindi maitago ni Murray ang kanyang pananabik at pananabik. Halatang mas nagulat ang tingin sa mga mata ni Kenneth. Kakayanin ng batang ito ang mga hindi pagkakaunawaan ng Tianyin Group sa isang tawag sa telepono, na nagpapakita kung gaano kalakas ang mga puwersa at mapagkukunan sa likod niya. Dumiretso si Kenneth sa paksa, kumusta naman ang pamumuhunan? Sinasabi ko ang aking mga salita, bumoto ka ng 150 milyon, accounting para sa 49%. Kinagat ni Mr. Murray ang kanyang mga ngipin at agad na nagpasya. Bagamat ang pagbibigay ng mga karapatan sa pagkontrol kay Kenneth ay nagpasakit sa kanya. Gayunpaman, ang mga mapagkukunan at lakas ni Kenneth ay malaking tulong sa Chanmo Technology. Ang ganitong mga mapagkukunan ay mas mahalaga kaysa sa pera. Maligayang kooperasyon. Itinaas ni Kenneth Wu ang kanyang bibig at proactive na iniabot ang kanyang kanang kamay. Maligayang kooperasyon. Iniunat ni Mr. Murray Lee ang kanyang kamay at kinamayan si Kenneth Wu, nagtinginan ang dalawa na may lihim na ngiti.
Sa loob lamang ng kalahating oras, naabot ng dalawa ang kooperasyon. Susunod, formal na pumirma ng kontrata sina Kenneth at Murray at nilagdaan ang isang kasunduan sa paglilipat ng equity. Matapos lagdaan ang kontrata, inilipat ni Kenneth ang unang 50 milyong yuan sa account ng kumpanya. Matapos matanggap ang puhunan, pinangunahan ni Murray si Kenneth na ipakilala sa mga empleyado, ito si Mr. Kenneth Wu. Simula ngayon, siya ang big boss sa likod ng ating Chanmo Technology. Magpalakpakan tayo. Yehey! Sa ilalim ng pamumuno ni Murray, nagkaroon ng kaluskos na palakpakan sa opisina, na halatang walang kabuluhan. Idiniin ni Murray ang kanyang kamay, sinenyasan ang lahat na tumahimik, lumingon ang kanyang ulo at sinabi kay Mr. Kenneth Wu, Boss Wu, sabihin sa amin ang ilang salita. Ayos ito. Sinulyapan ni Kenneth ang mga empleyado at sinabing, ako mismo ay nagbigay ng kalahating milyon bilang regalo sa pagpupulong para sa lahat. Yehey! Pagkasabi pa lang niya nito ay umalangaw-ngaw na ang palakpakan sa opisina. Kung ang palakpakan ngayon ay perfunctory, then everyone applauded the new boss from the heart this time. Sana makiisa sa lahat para lumaki at lumakas ang kumpanya. Hanggat kumikita ang kumpanya, ipinapangako ko na hindi ko kayo tatretohin ng masama. Sabi ni Kenneth na parang general. Okay, boss. Nagpalakpakan ulit ang mga empleyado. Pagkatapos ng palakpakan, lahat ay nagpahayag ng kanilang mga opinyon. Salamat kay Mr. Wu sa pagbibigay sa amin ng mga pulang sobra. Dapat tayong magkaisa at matupad ang ating mataas na inaasahan. Talagang bukas at maliwanag si Boss Wu. Sa gayong mapagbigay na amo, dapat tayong magsumikap. Oo, kailangan nating sundan si Boss Wu para lumaki ang kumpanya. Isang pagpapala para sa ating lahat ang magkaroon ng isang mabuting amo tulad ni Boss Wu. Ang lahat ng empleyado ay pinakilos ng may pagnanasa, pinuri si Kenneth bilang isang mabuting boss, at ipinahayag ang kanilang mga saloobin na sundin si Boss Wu upang magtrabaho ng husto. Sige, magtrabaho muna tayo. Ipapamahagi ko ang 500,000 yuan sa lahat. Lahat ay may bahagi. Masayang-masaya rin si Kenneth na makita ang mga empleyado na napakadamdamin. Kalahating milyon ang ginagamit para bilhin ang puso ng mga empleyado. Hanggat kaya nitong makuha ang puso ng mga empleyado, makakatulong ito sa kumpanya na kumita, at ang 500,000 won ay hindi gagastusin sa walang kabuluhan. Bumalik ang mga empleyado sa kanilang mga posisyon at nagpatuloy sa trabaho, habang pinamunuan ni Mr. Murray si Kenneth sa paligid ng kumpanya. Nang madaanan niya ang rest area, nalaman niyang naglalaro ang isang empleyado, na hindi pa niya nakikita. Tumayo ako sa likod at pinanood ang empleyado na naglalaro saglit, at nakita kong medyo kawili-wili ito, mukhang bago. Ang mga empleyado ay hindi nagising hanggang matapos ang unang laro. Nang makita niya sina Kenneth at Mr. Murray na nakatayo sa likuran niya, mabilis niyang iniligpit ang kanyang mobile phone at nag-hello, Boss Wu, Mr. Lee, kumusta ka na? Ano ang iyong pangalan? Nakangiting tanong ni Kenneth sa mga empleyadong naglalaro, magiliw ang tono nito. Jordan Joe. Mukhang nag-aalala ang empleyado, sa takot na maparusahan at mapag-alitan. Anong laro ang nilaro mo? Ito ang aking bagong binuong laro sa mobile. Ikaw mismo ang bumuo nito. Oo. Masiglang tumango si Jordan Joe, at nagpaliwanag, nainas ako kanina. Nakagawa ako ng laro at sinubukan kong laruin ko ito ng maayos. Nabuo mo ito ng nakapag-iisa. Oo. Maglaro ka ulit, tingnan ko. Utos ni Kenneth Wu. Ito. Nag-alinlangan si Jordan ng ilang segundo, at sa wakas ay tumango, kinuha ang kanyang telepono at nagsimulang maglaro muli. Tumayo si Kenneth sa likuran at seryosong tiningnan ito, nakatitig sa screen ng hindi kumukurap, na parang medyo nabighani. Hanggang sa natapos ni Jordan ang laro ay tumango siya bilang kasiyahan, oo, ang larong ito ay napaka-interesante. Kung ganoon ay papasok muna ako sa trabaho. Pagkatapos sabihin ito ni Jordan Joe, tumalikod siya at pumunta sa opisina. Nang makita si Jordan Joe na papalayo, hindi napigilan ni Kenneth na sabihin kay Mr. Murray, ang batang ito ay isang talento. Kabanata 57. Marami pa kaming mga talentadong tulad ni Jordan Joe sa aming kumpanya.
Itinaas ni Murray ang kanyang ulo ng may pagmamalaki. Ang lahat ng mga programmer sa kumpanya ay maingat niyang pinili at itinaas na may mataas na sweldo. Kung ganoon, naglaro na ba ang kumpanya natin noon? Nag-aalalang tanong ni Kenneth, habang nakahawak sa kanyang baba. Tapos na. Tumango si Murray, at sinabi na may hitsura ng pagkabigo, ang aming kumpanya ay gumugugol ng maraming pagsisikap upang gumawa ng mga laro, ngunit pagkatapos ay hindi ito gaanong makatuwiran, kaya pansamantalang na-stranded. Iyon ay dahil hindi ka nakahanap ng angkop na entry point. Maganda ang larong nilero ni Jordan ngayon. Kung ilalagay ito sa merkado, tiyak na makikinabang ito. Laro niya. Medyo nagulat si Mr. Lee, ngunit hindi niya inaasahan na magugustuhan ni Kenneth ang laro ni Jordan Joe. Game mystery din ako dati. From my perspective, siguradong may market ang laro niya. Sigurado ka? Syempre naman. Saglit na nag-isip si Kenneth at nagmungkahi, bakit hindi mo hayaang sumali si Jordan Joe sa ilang programmer upang bumuo ng isang koponan na tututukan sa larong ito? Pwede mong subukan. Bagamat hindi optimistiko si Mr. Murray Lee sa larong ito, naglakas loob siyang subukan ito at hindi nag-alala sa kabiguan. Ang Chanmo technology ay may fault-tolerant na mekanismo, at maaaring patuloy na mag-explore at mag-innovate sa loob ng saklaw ng mga kakayahan nito, at matuto ng mga aral mula sa mga pagkabigo. Bueno, pumunta ka at tawagan si Jordan Joe sa opisina, at kakausapin ko siya. Pagkatapos sabihin ito ni Kenneth, tumalikod siya at pumunta sa opisina. Matapos umupo sa sofa at maghintay ng ilang sandali, nakita ko si Mr. Murray na naglalakad kasama si Jordan. Si Jordan ay isang gwapo, maaraw na batang lalaki, bata, nasa 20 anyos lamang. Umupo. Itinuro ni Kenneth ang sofa upang paupuin si Jordan Joe, nagsali ng kape at iniabot ito, Tara, uminom ka ng isang tasa ng kape. Salamat, Boss Wu. Mabilis na tumayo si Jordan, kinuha ang tasa ng kape gamit ang ilang nakamamanghang kamay. Umupo. Umupo si Kenneth sa tapat ni Jordan Joe at nakangiting nagtanong, gusto mo bang ilagay ang iyong laro sa merkado? Oo, gusto ko lahat ng iyon sa panaginip ko. Binuo ni Jordan Joe ang larong ito para lang makapasok sa merkado. Gayunpaman, sa panahon ng internal audit, si Mr. Richard Zhao, ang vice-presidente ng kumpanya, ay mahigpit na tinutulan ito. Sa makatuwid, ang kanyang laro ay hindi pa nasusubukan, ito ay walang magawa. Ngunit hindi siya sumusuko at, desperadong sinusubukan pa rin niya ang laro araw-araw, sinusubukang i-optimize ito, at magkaroon ng pagkakataong i-market ang kanyang sarili. Nilalayo ng kumpanya na dalhin ang iyong laro sa merkado. Hindi natapos si Kenneth sa pagsasalita, tumayo si Jordan Joe at sinabing may labis na pananabik, Boss Wu, seryoso ka ba? Talaga? Boss Wu? Ikaw talaga ang aking marangal na tao, salamat, salamat. Yumuko si Jordan Joe at nagpasalamat, tumulo ang mga luha sa tuwa. Huwag kang masyadong maaga. Nagbuhos ng malamig na tubig si Kenneth at nakangiting sinabi, hindi pa perpekto ang laro mo, at kailangang i-optimize ang lahat ng aspeto. Sa ganitong paraan, bibigyan kita ng dalawang tao, ikaw ang magiging team leader at isasama mo sila. Sama-sama nating i-develop ang larong ito. Salamat, Boss Wu. Bibigyan kita ng isang linggo upang i-optimize ang laro sa pinakamahusay, at pagkatapos ay magsagawa ng panloob na pagsubok. Relax, I promise na hindi ko pababayaan ang expectations mo. Itinaas ni Jordan ang kanyang kanang kamay sa itaas ng kanyang ulo at tiniyak siya sa isang matatag na tono. Sa karagdagan, pagkatapos na pumasok ang larong ito sa merkado, bibigyan kita ng 2% ng kita bilang bahagi, at ang bonus ay kakalkulahin ng hiwalay. Salamat, Boss Wu. Yumuko muli si Jordan Joe at nagpasalamat sa kanya. Sa sandaling ito, nakaramdam siya ng sobrang lakas, at mayroong isang malaking kapangyarihan sa kanyang katawan, na maaaring sumabog anumang oras. Ang buong suporta ni Boss Wu, kasama ng sarili niyang malakas na lakas, ay maaaring ganap na maipasok ang larong ito sa merkado. Ngunit nang maisip niya si Vice President Richard Zhao, agad na. Lumubog ang kanyang ngiti, Boss Wu, natatakot akong hindi papayag si President Zhao sa larong ito.
Dahil sa pagharang ni Mr. Zhao kaya na-stranded ang internal beta ng laro. Sinabi mo ang pangalang Zhao palagi. Blanco ang tingin ni Kenneth. Hindi pa rin niya lubos na nauunawaan ang istruktura ng kumpanya. Ang alam niya lang na itinatag ni Murray ang kumpanya na may ilang tao. Ang pangalan ni Mr. Zhao ay Richard Zhao. Nagmamadaling sinabi ni Murray, isa siya sa mga nagtatag ng kumpanya tulad ko. Hindi siya pumayag na i-develop ang larong ito. Oo. Tumango si Mr. Lee at inutusan si Jordan Zhou, sige na magtrabaho ka, haharapin natin ang mga gawain ni Mr. Richard Zhao. Okay. Tumugon si Jordan Zhou at lumabas ng opisina. Nagbuhos si Mr. Murray ng isang baso ng kumukulong tubig at inabot ito kay Kenneth, at pagkatapos ay sinabing mahigpit na tinutulan ni Mr. Richard Zhao ang larong ito. Dahil sa pagharang ni Mr. Zhao bago ito ay hindi dumaan sa panloob na pagsubok ang laro. Bakit tutol si Vice President Zhao? Ang pangunahing bagay ay ang konsepto ay matibay at si Vice President Zhao ay natatakot sa kabiguan. Ito ba? Sa nakalipas na mga taon, nagkaroon kami ni Mr. Zhao ng malaking hindi pagkakasundo. Iba't iba ang mga pamamaraan ng pamamahala at konsepto ng negosyo nila, at madalas silang nag-aaway tungkol sa kumpanya. Paano ang iba? Nasa isang business trip. Sinulyapan ni Mr. Murray ang oras, baka babalik ako kaagad. Kung ganoon hihintayin ko siya dito. Gusto ni Kenneth na makita itong si Richard Zhao, at kung kinakailangan, matutulungan niya si Murray na mabawi ang kapangyarihan sa pamamahala. Ang mga kumpanya ng teknolohiyang tulad nito ay higit na natatakot sa desentralisasyon ng kapangyarihan at hindi pagkakasundo sa mga executive, na lubhang nakapipinsala sa pag-unlad ng kumpanya. Boss Wu, paano kung kumain muna tayo at maghintay habang kumakain? Sinubukan ni Murray na magmungkahi. Hindi, busy ka muna. Umupo si Kenneth sa sofa, kinuha ang magazine sa shelf at tiningnan ito. Matapos maghintay ng isang oras, bumalik sa kumpanya ang vice-presidente ng kumpanya na si Mr. Richard Zhao. Si Mr. Zhao ay medyo mas matanda, kalbo na sa edad na 40, medyo matanda at dekadente. Nang bumalik si Richard Zhao sa kumpanya, dali-dali siyang pumunta sa opisina ng General Manager, Mr. Murray, nabalitaan ko na nagdala ka ng isang malakas na investor sa ating kumpanya. Ito si Mr. Kenneth Wu. Itinuro ni Mr. Murray si Kenneth at ipinakilala, sa pambihirang lakas at masaganang mapagkukunan, namuhunan siya ng 150 milyong yuan sa ating kumpanya at naging controlling shareholder ng kumpanya. Hello, Boss Wu. Pagkatapos pakinggan ang pagpapakilala, si Richard Zhao ay nagmamadaling humakbang para makipagkamay kay Kenneth Wu at sinabing, nabalitaan ko na tinulungan mo ang aming kumpanya na lutisin ang hindi pagkakaunawaan sa Tianyin Group. Itaas ang iyong kamay. Hanga ako, hindi ko inaasahan na tutulungan mo kami sa paglutas ng ganoong kalaking problema pagdating mo sa kumpanya. Ngayon wala nang pinagkaiba sa pagitan mo at sa akin. Miyembro rin ako ng Chanmo Technology. Nakangiting paalala ni Kenneth Wu. Eksakto. Tinapik ni Richard Zhao ang kanyang noo, upang tanggapin si Boss Wu na sumali sa aming kumpanya, lalabas ako para sa hapunan. Hindi. Kinawian ni Kenneth Wu ang kanyang kamay, hinihintay ko si President Zhao na bumalik para pag-usapan ang mga bagong proyekto para sa kumpanya. Anong bagong project? Plano kong ilunsad ang bagong laro ni Jordan Zhou. Hindi. Nang marinig ito, agad na bumagsak ang mukha ni Richard Zhao, at mariing sinabi niya, hindi ako sang-ayon sa pagbuo ng bagong larong iyon. Bakit hindi ka sumasang-ayon? Hindi lang ako pumayag. Mukhang ang Chanmo Technology ay hindi mo turn para tumawag ng mga shots. Nang makita ang bastos at bastos ni Richard Zhao, naging matigas din si Kenneth. Ang kanyang saloobin sa iba ay nakasalalay sa saloobin ng ibang tao. Na tinatawag na paggalang sa isa't isa. Kabanata 58. Ako ang nagtatag ng Chanmo Technology, at may karapatan akong magsalita sa kumpanya. Itinaas ni Mr. Richard Zhao ang kanyang ulo ng husto. Nasa kamay pa rin ni Mr. Murray ang desisyon. Tama iyan. Tumango si Richard Zhao, at pagkatapos ay binago ang kanyang tono, Boss Wu,
ang kumpanya ng pamumuhunan mo ay may kumokontrol na taya, hindi ito nangangahulugan na maaari kang direktang makialam sa negosyo ng kumpanya. Gusto kong kumita ng pera para sa kumpanya. Naglalako ka lang. Si Richard Zhao ay mukhang labis na galit, at ang kanyang mga ngipin ay nag-aaway nang magsalita siya. Ahem. Nang makitang malapit ng mag-away ang dalawa, nagmamadaling sumulong si Mr. Murray Lee at pinaalalahanan si Mr. Zhao, Richard Zhao, huwag kalimutan ang iyong pagkakakilanlan. Paano kung investor siya? Ako ang founder ng kumpanya. Ayon sa kontrata, wala siyang karapatan na paalisin ako. Si Richard Zhao ay labis na mayabang at hindi inilagay si Kenneth Wu sa kanyang mga mata. Mr. Zhao, huwag masyadong lumayo. Si Mr. Kenneth Wu ay isang mamumuhunan at ang ating amo. Nagbabala si Mr. Murray gamit ang boses. Ngayon si Richard Zhao ay nagiging mas mapagmataas, mapanghamon at hindi mapag-aalinlanganan, at hindi na kasing humble niya noong itinatag niya ang tiyan mo. Stop talking nonsense. With me, wala ni isa sa inyo ang gustong maglaro ng ganyan. Direktang sinabi ni Richard Zhao na malupit. Ikaw. Walang imik si Mr. Lee. Pagkatapos ng tuluyang makuha si Mr. Kenneth Wu na mamuhunan, gumawa ng ganoong ingay si Richard Zhao at sinampal siya sa mukha. Walang nagsalita sa kanilang dalawa. Halatang medyo tense ang atmosphere sa opisina. Kung lumipat ka sa ibang investor, magagalit ka kapag nakatagpo ka ng ganitong bagay, at pagkatapos ay mag-withdraw at umalis. Hindi nagalit si Kenneth. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-iisip, sinabi niya kay Richard Zhao, walang silbi ang pagtatalo natin dito. Okay, ganito na lang. Mamumuhunan ako at bubuuan ang laro ng Jordan Joe. Kung kikita ako, ibibilang ko lang ito sa kumpanya. Kung malulugi or nawalan ako ng pera, ay ibibilang ko lang ito sa aking sarili. Sigurado ka? Sure. Okay, wala akong opinyon. Buong pagsang-ayon si Richard Zhao. Ang dahilan ng hindi pagpayag na ilunsad ang laro ay dahil nag-aalala siyang malugi ang kumpanya. Siya ay natural na walang pagtutol sa ganitong uri ng matatag na kita ngunit hindi nalulugi sa negosyo. Huwag kang matuwa, may mga kondisyon pa ako. Nagbago ang tono ni Kenneth, kung hindi kumita ng pera si Jordan Joe sa larong ito, hindi na ako sasali sa mga gawain ng kumpanya sa hinaharap. Sa kabaligtaran, kung magagawa kong kumita ng higit sa 30 milyon won ang larong ito, paano kung mawala ka sa pamamahala at karapatan sa kumpanya sa hinaharap? Ito. Natatakot at kinakabahan. Okay, ipinapangako ko sa iyo ang kondisyong ito. Si Richard Zhao ay tiyak na sumang-ayon pagkatapos ng kaunting pag-iisip. Matagal na niyang napanood ang laro ni Jordan Joe. Imposibleng kumita ito ng pera, mawawalan lang ito ng pera. Deal. Itinaas ni Kenneth Wu ang gilid ng kanyang bibig at itinaas ang isang masayang ngiti, kung gayon ay pipirma ako ng isang kasunduan, baka pagsisihan mo ito. Sa ilalim ng pagiging saksi ni Mr. Murray Lee at sa legal na usapin ng kumpanya, agad na nilagdaan ng dalawa ang kasunduan. Ayon sa kasunduan, kung lumampas sa 30 milyon ang tubo ng laro sa unang kalahati ng buwan, wala ng karapatan si Vice Presidente Richard Zhao na o pamahalaan ang kumpanya. Sa kabaligtaran, kung ang kita ng laro ay hindi umabot sa 30 milyon sa loob ng tinukoy na oras, hindi na makikialam si Kenneth Wu sa kumpanya. Ito ay isang kasunduan sa pagsusugal sa paglaban para sa mga karapatan. Matapos lagdaan ang kasunduan, nagtalaga si Kenneth Wu ng 2 assistant para kay Mr. Jordan Joe, at silang tatlo ay bumuo ng isang team ng laro upang i-optimize at subukan ang larong iyon. Nanatili lang si Kenneth Wu sa kumpanya upang subaybayan ang dinamika at pag-unlad ng laro sa real time, at kasabay nito ay ayusin ang mga tao na maghanda bago pumasok sa merkado. Pagkatapos magtrabaho ng ilang araw, sa wakas ay na-optimize na ito ng tatlo, nila Jordan Joe ang laro sa pinakamahusay na epekto, at ang karanasan ay masasabing pang first class. Ang laro ay sinubak sa loob ng bahay. Kasama sina Kenneth, Murray at lahat ng empleyado ng kumpanya, lahat ay nagsimulang laruin ang larong ito sa pangangatwiran. Ang gawain ng bawat isa ay maghanap ng mga pagkukulang, maghanap ng mga butas, kung sino man ang makakita ng butas, makakuha ng bonus na 2,000, upang pasiglahin ang sigasig ng mga empleyado.
Pagkatapos ng panloob na pag-optimize ng beta, ang laro ay halos nagkakaroon na ng hugis, at isang bagong-bagong laro sa pangangatwiran sa mobile ay sa wakas ay nakumpleto. Ang laro ay pinangalan ng Jocheng Mobile Game at ito ay inilunsad sa merkado para sa pampublikong pagsubok. Magtagumpay man ang isang laro o hindi, mahalaga ang pre-publicity at promosyon. Gayunpaman, ang Chanmo technology ay may limitadong mapagkukunan. Sa maagang yugto, maaari lamang itong i-promote sa opisyal na account at self-media, at limitado ang trapiko. Kung gusto mong mas maraming tao ang makakaalam ng laro, kailangan mo ng mas malaking platform para i-promote ito. Sa kasalukuyan, ang Seafood TV ay isang magandang tagumpay. Pagkatapos makipag-usap kay Mr. Stephenson, nagpasya siyang mag-advertise sa Seafood TV banner para i-promote ang Jocheng mobile game. Pagkatapos pag-usapan ang patalastas, tinawagan ni Kenneth si Miss Catherine Huang, Sister Cat, kung may oras ka ngayong gabi, iimbitahan kita sa hapunan. Kung wala kang gagawin, mananamantala ka ng hindi mo sinasadya. Sabay-sabay na nakita ni Miss Catherine ang makukulay na bitukan ni Kenneth, sabihin na natin, may gusto ka bang itanong sa akin? Hindi lang maganda si Sister Cat, matalino din. Speech? Quick talk? Anong problema? Tama. Gumawa ako kamakailan ng lingguhang laro sa mobile. Gusto kong tulungan mo akong i-promote ito. Tingnan mo. Hindi. Bago matapos magsalita si Kenneth, tiyak na tumanggi si Miss Catherine, ako ay isang mang-aawit, at ang pagtataguyod ng mga mobile na laro ay salungat sa aking pagpoposisyon. Kung hindi, anong laro ang una mong nilalaro? Mabuti naman. Ipapadala ko sa iyo ang link at i-download ko ito. Binaba ni Miss Catherine ang tawag at ipinadala ang address ng pag-download ng laro. Pagkatapos ipadala ang address, binuksan ko ang Seafood TV at pumasok sa Catherine Huang Live Broadcast Room. Napag-alaman na siya ay live broadcasting, ang download address ng Jojo Mobile Games ay nakasabit sa homepage, at siya mismo ang nagpo-promote ng Jojo Mobile Games sa live broadcast room. Sinabi ng batang babae na ito na hindi siya tumulong, ngunit gumamit ng mga praktikal na aksyon upang matulungan siyang mag-promote ng lingguhang mga laro sa mobile. Matapos manood ng live na broadcast saglit, abala si Kenneth sa paglalaro. Upang maging matapat, ang larong pangangatwiran na ito ay talagang mahusay. Mabilis siyang naakit sa laro at nag-enjoy. Pagkatapos maglaro, hindi niya nakalimutan ang negosyo. Pagkatapos maglaro ng ilang laro, nagsimula akong magsanay ng martial arts at mag-aral, at naging busy na ako. Nang pumasok siya sa paaralan kinabukasan, muli siyang binatikos ni Teacher Kayla mo. Estudyante Wu, bakit ka lumalaktaw sa klase sa mga araw na ito? Saway ni Teacher Kayla mo sa malalim na boses, puno ng galit ang maganda niyang pisngi. Teacher mo. Napakamot ng ulo si Kenneth, at nagpaliwanag, nagsimula ako kamakailan ng isang maliit na negosyo, at maaari kong ilapat ang aking natutunan, at nag-aaral din ako sa bahay para hindi mapabayaan ang aking mga takdang aralin. Nag-self-study ka sa bahay. Yes po Teacher Kayla. Kung gayon, ano ang natutunan mo kamakailan? Mga kurso sa pamamahala at pananalapi. Hindi masama. Nang marinig niya ito, bahagyang nawala ang galit sa mukha ni Teacher Kayla, at buong team niyang sinabi, ang mga kursong natutunan mo sa bahay ay medyo maganda, ngunit maaari mo pa ring matutunan ang mga ito. Sa tuwing tatanungin niya si Kenneth noon, nalaman niyang nakakasagot ng maayos ang bata. Napakahusay din niya sa mga bagay na hindi pa naituturo sa klase, at nakakapag-aral siya ng maaga. Ito ay talagang kapuri-puri. Guro, alam ko. Tumangala si Kenneth kay teacher mo at masunarang ibinaba ang kanyang ulo. Nang ibaba niya ang kanyang ulo, nakita niyang punit ang palda ni Miss Mo. Gusto niyang ipaalala kay Miss Kayla, ngunit nakaramdam siya ng hiya. Kabanata 59. Student Wu, nabalitaan ko na malaki ang kinita mo sa demolisyon ng bahay mo kamakailan. Tanong ni Teacher Kayla nang hindi napapansin ang palda na pumuputok at hawak ang stand habang ang mga kamay ay nasa kanyang dibdib. Okay. Umiling si Kenneth, pagkatapos ay paulit-ulit na umiling, hindi, walang demolisyon sa bahay. Nanalo ba iyon ng tiket sa loto? Hindi rin. Wala akong pakialam kung gaano ka ka-develop, pero kailangan mong mag-aral.
Hinaplos ni Teacher Kyla ang kanyang mga tainga at buhok at nagbabala, kung hindi ka mag-aaral ng mabuti, hindi ka makakahawak ng maraming kayamanan, naintindihan mo. Intindihin mo. Kahit anong oras, hindi ka makakapagpahinga at makapag-aral. Oo. Kenneth Wu, bakit ang pula ng mukha mo? Ako. Saan ka nakatingin? Napagtanto ni Miss Kyla na paminsan-minsan ay sumulyap si Kenneth sa kanyang palda. Ibinaba niya ang kanyang ulo at napansin niyang may punit pala ang suot niyang palda. Biglang namula ang mukha ni Miss Kyla, at nagmamadaling idiniin ang palda gamit ang kanyang kamay, at sumigaw, Kenneth Wu, hindi ka talaga malaki o maliit. Pagkasabi nito ay tumalikod siya sa takot para umalis. Pagkaraan ng ilang hakbang, tumalikod siya at sinabing, Kenneth, ingatan mo ang iyong bibig at huwag magsalita ng walang kaparerekon. Oo. Masunaring tumango si Kenneth, at saka lamang natuklasan na ang buong pisngi ni teacher mo ay namumula na parang dugo, at ang kanyang ekspresyon ay partikular na nakakahiya. Ubo. Bahagyang umubo si teacher mo at mabilis na lumayo na may nahihiyang ekspresyon. Mapait na tumawa ang bida, saka bumalik sa classroom para ipagpatuloy ang klase. Sa panahong iyon, binuksan ko ang Seafood TV at pumasok sa live broadcast room ni Miss Catherine, at nalaman kong naglalaro siya ng live, na nagtutulak sa mga tagahanga na mag-download ng lingguhang mga mobile na laro. Pagkatapos ng klase sa hapon, nais ni Kenneth na pumunta sa Chanmo Technology Company upang makita ang sitwasyon. Paglabas niya sa North Gate ng school ay may nakabangga siyang isang makapangyarihang lalaki. Hindi lang humingi ng tawad ang lalaking nakatama sa tao, itinuro pa niya ang ilong ni Kenneth at nagmura, nakakaloka, nabulag na ba ang mata ng aso mo, baka gusto mong masaktan ka kay Lao Su. Halatang sinaktan mo ako. Walang pakialam si Kenneth, ngunit nang makita niya ang lalaking napakayabang, lihim siyang nagalit. Anong nangyari kay Lao Su, nakasakit ka? Bilasan mo at humingi ng tawad kay Lao Su. Ang makapangyarihang lalaki ay umiling-iling at sumigaw, maniwala ka man o hindi ay sasampalin kita ng isang sampal. Hindi ako naniniwala. Fuck the mud horse, maglakas loob kang sumagot. Ang makapangyarihang tao ay may mabangis na ugali, at itinaas niya ang kanyang kamao upang maghanda. Nagulat si Kenneth, ngunit iniisip ang mahirap na pagsasanay kasama si Mr. Logan sa mga araw na ito, at dito ay lihim siyang nakaramdam ng tiwala. Naiwasan ng ulo ang pag-atake, at kasabay nito ay itinaas niya ang kanyang paa at sinipa ang puwete ng hunk na lalaki, na napaatras ng ilang hakbang. Tumayo ng tuwid ang makapangyarihang lalaki at tumingin kay Kenneth na may bahagyang kakaibang ekspresyon. Hindi niya akalain na magdadalawang galaw ang mahina at tanggang batang nasa harapan niya. Mukhang minamaliit kita. Kinamayan ng makapangyarihang lalaki ang kanyang mga kamay, pinaghahandang gawin itong muli. Minamaliit niya ang lakas ng batang ito ngayon, at pagkatapos ay binalak niyang turuang mabuti ng leksyon ang tanggang bata. Kung aalis ka ngayon, ipagpalagay ko na walang nangyari. Pinunasan ni Kenneth ang kanyang ilong gamit ang kanyang kamay at malamig na sinabi. Iwanan mo ang iyong kapatid at tingnan kung paano ka inaabuso ni Lao Su ngayon. Nabitawan ng hunk ang kanyang mga salita at muling itinaas ang kanyang kamao. Ikinuyom ni Kenneth ang kanyang mga kamao, lihim na itinaas ang kanyang depensa sa kanyang puso. Nang makalapit ang kalaban ay bigla niya sinipa at pinatumba ang kalaban, saka sinuntok at sinipa ang hunk. Ano? Hindi nagtagal ay gumawa ng sunod-sunod na sigaw ang hunk. Hindi niya akalain na ang batang nasa kanyang harapan ay aatake ng ganito kalupit, nagmamadali siyang humingi ng awa, huwag ka nang lumaban, huwag mo kong patulan, ako ay nagkamali. Binigyan kita ng pagkakataon, ngunit hindi mo alam kung paano ito pahalagahan. Nagpatuloy si Kenneth sa pagsuntok at pagsipa sa hunk, tinamaan ng husto ang lalaking ito bago siya tumigil. Aray ko! Matagal bago bumangon sa lupa si Hunk, ngumingiti sa sakit. Nang iangat niya ang kanyang ulo at tumingin kay Kenneth, lumiit ang kanyang natakot na leeg, at umatras siya ng ilang hakbang. Sa totoo lang, hindi niya pinangarap na napakalakas ng batang kaharap niya, mukha siyang hippie at malambing, hindi niya inaasahan na makakalaban ito. Ang nakakatakot pa ay ang batang ito ay napakabata pa kaya siya ay may bisyo at muntik na siyang patayin. Sa susunod mas mabuting layuan mo na ako.
Naiiling ni Kenneth ang kanyang kamao bilang babala, tumalikod at mabilis na naglakad palayo. Tila ang mahirap na pagsasanay sa panahong ito ay hindi nawala ng kabuluhan. Sa ilalim ng patnubay ni Mr. Logan, ang kanyang mga kasanayan ay bumuti ng mabilis, na 12-dosenang beses na mas malakas kaysa dati. This should be put in the past, hindi naman siya mahigpit na kalaban. Dumating si Kenneth. Sa Chanmo Technology sakay ng taxi. Sa sandaling pumasok siya sa kumpanya, si Mr. Mo ay labis na nasasabik at nagsabi, "Boss Wo, mahusay, ang ating laro ay tumaas at sa sandaling ito ay napunta sa merkado." Hindi masama. Si Kenneth ay lubos na nasisiyahan sa resultang ito. Go! Isasama kita para tingnan ang background data. Hindi maitago ni Mr. Murray Lee ang kanyang pananabik at dinala si Kenneth sa computer. Pagkatapos mag-hello ni Jordan Joe, mabilis niyang binuksan ang background data ng laro. Ang data ay napaka-stable, at ang bilang ng mga pag-download ay nagpapakita ng isang tuwid na pataas na trend. Sa rate na ito, ang dami ng pag-download ng bagong larong ito ay lalampas sa 1,000,000 sa wala pang kalahating buwan. Magaling! Pagkatapos basahin ang background data, hindi napigilan ni Kenneth na bigyan ng thumbs up si Jordan Joe, "Ikaw ang may pinakamaraming credit para sa larong ito." May vision pa si Boss Wo, sinusunod ko lang ang utos ni Boss Wo. Mahinhin na ngumiti si Jordan. Ito ang katotohanan. Kung hindi dahil sa malakas na suporta ni Boss Wo, malamang nawala na sa merkado ang larong ito, lalo pa ang sikat. Ang laro ay mahusay na binuo, na-optimize, at na-promote sa lugar upang makamit ang isang magandang resulta. Maikling buod ng Kenneth Wo ang sikreto ng tagumpay ng larong ito. Pagdating sa promotion, may personal na kontribusyon. Who? Miss Catherine Huang, isang sikat na mga awit. Talaga. Ngumiti si Kenneth nang walang sabi-sabi. Sinuri ko, ang Seafood TV at si Miss Catherine Huang lang ang nag-drain ng higit sa 40% ng laro. Ang dami. Medyo nagulat si Kenneth. Hindi niya inasahan na ang drainage ni Miss Catherine ay naging bahagi ng kabuuan. Mukhang napakalakas talaga ng star benefit ni Miss Catherine, at may malaking kapangyarihan sa pagsipsip para sa pagtaas ng trapiko. Oo, hindi ko rin inaasahan. Tumango si Mr. Murray at tinitigan ang mga kilay na nagtataka, "Hindi ko maintindihan." Hindi humingi ng tulong kay Miss Catherine Huang ang kumpanya natin. Bakit gusto niyang i-promote ang laro para sa kumpanya natin ng libre? Ako mismo ang humiling sa kanya na tumulong sa pag-promote. Inimbitahan mo ba si Miss Huang? Tama. Boss Wu? Marami ka talagang mukha, at maaari mong hilingin sa isang bituin na tulad ni Catherine Huang na tulungan kaming i-promote ito ng libre. Hindi napigil ang mapabulalas ni Mr. Murray. Mas lalo niyang hinahangaan si Mr. Wu, hindi lamang malakas sa mapagkukunan sa mundo ng negosyo, ngunit mayroon ding malawak na network ng mga kontak sa industriya ng entertainment. Maging ang mga empleyadong iyon ay hindi napigil ang magsalita ng palihim, ngunit hindi nila inaasahan na magkakaroon ng maraming relasyon si Boss Wu kay Catherine Huang. Patuloy akong mag-follow up sa promosyon. Huwag kang masyadong mag-relax sa iyong tabi. Jordan Joe, kahit anong plano mo sa laro, hayaan mong i-promote ito ni President Lee. Ngumiti si Kenneth Wo at sinabi, "Sige, gagawin ko agad." Dinala ni Jordan Joe ang mga tao sa trabaho, puno ng sigasig. Kabanata 60. Pagkatapos gumawa ng mga pagsasaayos para sa pagpaplano at promosyon, tinawagan ni Kenneth si Miss Catherine Huang at hiniling na lumabas para sa hapunan. Ayon sa kahilingan ni Miss Catherine, nagkita muli ang dalawa sa Puyuan Restaurant. Sa pagkakataong ito ay wala akong customized na pagkain, umorder lang ako ng ilang dishes at nagsimulang makipag-chat sa ibabaw ng pagkain. Sister Kath, salamat sa pagtulong mo sa akin na i-promote ang laro, at iginagalang kita. Itinaas ni Kenneth ang kanyang baso at nagpasalamat. Nakakagulat talaga. Sa simula, nang marinig kong nagsalita si Miss Catherine, naisip kong hindi siya tutulong sa pagsulong ng laro. Sa hindi inaasahan, sa huli, ang babaeng ito ay hindi lamang tumulong, ngunit nagtrabaho din ng husto upang tulungan siyang makamit ang higit sa 40%. Sa tingin lang ni Ate Kat ay masaya ang laro mo, kaya inirerekomenda ko ito sa mga tagahanga.
Casual na ngumiti si Catherine Huang. Kahit anong mangyari, nagpapasalamat pa rin ako sa iyong pagpunta at pag-inom. Upang ipahayag ang kanyang pasasalamat, ininom ni Kenneth ang mga espirito sa kanyang baso. Humigop si Catherine ng brandy at nakangiting sinabi, "Anak, umiinom ng ganitong klase ng alak, sinusubukan mo bang lasingin ang kapatid mo? Don't get me wrong, I just think this dishes is better with spirits." Wait later, kapag lasing si ate, yakapin mo si ate pabalik. Sadyang pinaikot ni Miss Catherine ang kanyang katawan, kasing lambot ng isang water snake. Sa pagtingin sa bahagyang nakalantad na mga balikat ni Huanglan, lihim na napalunok si Wu Tian. Ang ganda, sobrang ganda. Napakabakla nitong babaeng ito, baliw na baliw sa kanya. Tama. Matapos titigan ito ng ilang beses, nagmamadaling iniban ni Kenneth ang paksa, "Sister Cat, ang galing mong kumanta, naisip mo na bang gumawa ng album mag-isa?" Siyempre, gusto kong mangarap. Inalis ni Catherine ang kanyang mapang-akit na poster at nagbago sa isang seryosong ekspresyon. Kilala siya sa entertainment circle sa pamamagitan ng kanyang husay at lakas sa pagsong, ngunit hindi pa siya naglabas ng album pagkaraan ng kanyang debut. Ang bawat mga awit ay nangangarap na maglabas ng kanyang sariling album, ngunit ito ay napakahirap, at ang ahensya ay may mataas na mga kinakailangan para sa mga artista. Upang mailabas ang album, siya ay halos nasa ilalim ng hindi sinasabing mga patakaran ng boss ng HSBC Media, ngunit siya ay mahigpit na nilabanan, at ang album matter ay na-stranded ng walang katiyakan. Bakit hindi ako mag-invest ng pera para tulungan kang maglabas ng album? Sinubukan ni Kenneth na ipahayag ang kanyang iniisip. Kinagat ni Miss Catherine ang kanyang mga lobby at sarkastikong sinabi, "Ikaw, isang may-ari ng restaurant, maaari mo bang magkaroon ng ganitong lakas? Hindi lang ako nagbubukas ng restaurant. May Seafood TV nga pala, pero sa pagkakaalam ko, hindi kumikita ang live broadcast platform mo. Huwag mong pagdudahan ang aking lakas." Isinandal ni Kenneth ang kanyang katawan sa upuan at bahagyang itinaas baba, "Basta gusto mong gumawa ng album, sa tingin ko makakatulong ito sa iyo na makamit ito. Bakit mo ako tinutulungan? Napakalaki ng naitulong mo sa akin, gusto lang kitang gantihan. Ang iba ay tumutulong sa akin lahat para lang sa aking katawan, wala ka bang ideya?" Sinadya ni Catherine Huang na ibinaba ang kanyang katawan, medyo malabo ang tono nito. Napasulyap si Kenneth sa kwelyo, napakamot ng ulo ng medyo alanganin, "I don't have that idea. Talaga. Talaga. Hindi naniniwala si Ate Kat mo." Biglang inabot ni Catherine at hinawakan ang neckline ni Kenneth, at medyo may pangahas na lumapit kay Kenneth, "Sa totoo lang, maganda ba si Sister Kat?" Maganda. Hindi mo ba iniisip si Ate Kat? Ako. Boom. Nang mag-alinlangan si Kenneth at hindi alam kung paano sisigot, yumuko si Miss Catherine at binigyan siya ng malupit na halik. Ang isang halik ay panandalian, ngunit ang puso ni Kenneth ay tumibok ng malakas, nagyelo sa lugar na parang isang taong natulala, at ang kanyang buong katawan ay nasa mapurol na estado. "Hoy!" Si Catherine ay mukhang isang mabuting tao, iniunat ang kanyang kamay at kinamayan ito sa harap ng mga mata ni Kenneth, "Hindi ba siya tanga sa halik ng kapatid?" Ahem. Tuyong umubo si Kenneth at sinabing, "Hindi ko lang inaasahan. Ikaw. Kaya. Debauchery. Don't get me wrong, hindi ko sinasadya. Kung tutuusin, mapangahas lang si Ate Kat sa harap mo. Sa harap ng ibang lalaki, ayaw pang magsalita ni ate." Inalis ni Miss Catherine ang kanyang ngiti at bumalik sa dati niyang lamig. Talaga. Hindi alam ni Kenneth kung paniniwalaan ang babaeng ito. Habang mas matagal niya siyang kilala, mas kakaunti ang alam niya tungkol sa babaeng ito, at hindi niya mahulaan ang iniisip ni Catherine Huang. Maniwala ka man o hindi. Walang pakialam na nagkibit-balikat si Miss Catherine, hindi nakakalimutang paalalahanan, "Ibinigay ko na sa iyo ang lahat ng halik. Hindi ka na makakabalik sa album. Don't worry. I said that I will deliver the album for you." That's good. When Catherine looked up, she peeked into the direction of the kitchen with a pair of eyes, and hurriedly said to Kenneth, "Your chef seems to be peeking at us." Hana Shen.
Biglang lumingon si Kenneth at nakitang nagtatago si Hannah Shen sa likod ng pintuan ng kusina, tila galit na galit at puno ng hinanakit ang kanyang puting malambot na mukha. Mabilis siyang bumangon at kumaway kay Miss Shen. Hannah, matagal na tayong hindi nagkaharap, halika at kumain tayo ng sabay. Kumain ka na, kainin kita hanggang sa huli. Nagmura si Miss Shen sa galit na boses. Ngayon pa lang, nakita niya si Kenneth na nakikipaghalikan sa ibang babae, nakaramdam siya ng matinding emosyon sa kanyang puso, na gustong magmadaling sakalin ang aso at ang lalaki at babae. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari, nang makita niyang hindi pumalag si Kenneth sa ibang mga babae, nalungkot siya. Miss Shen? Anong nangyayari sa iyo kamakailan? Medyo nalito si Kenneth tungkol sa kamakailang pagganap ni Miss Shen. Wala lang, ninas lang kasi akong makita ka. Galit na sinabi ito ni Miss Shen, pagkatapos ay tumalikod at pumunta sa kusina. Miss Hannah, ako. Gustong intindihin ni Kenneth ang ilang mga salita, ngunit bago siya matapos magsalita, tumunog ang telepono sa kanyang bulsa. Pagkatapos malaman ito, si Mr. Murray Lee ang tumatawag. Nagmamadali akong kumonekta sa cellphone, at nagmamadaling nagtanong, Mr. Lee, may problema ba sa kumpanya? Boss Wu? Tungkol sa mobile game ni Jordan Joe, isang magandang balita at isang masamang balita, alin ang gusto mong unang marinig? Sinimulan itong ibenta ni Murray. Magandang balita. Ang magandang balita ay ang bilang ng mga turista sa JoJo game ay lumampas sa 20 milyon. Sobrang bilis tumalon. Nagulat si Kenneth Wu. Noong umalis ako sa kumpanya noon, ilang milyon lang ang kasikatan, pero hindi ko akalain na aabot ito sa mahigit 20 milyon ng ganoon kabilis. Pero may masamang balita pa rin. Hindi nagtagal ay nagbuhos si Kenneth ng malamig na tubig, at malungkot na sinabi, ang aming bagong laro ay na-pirated, na umakit ng maraming tao mula sa amin. Sino ang pirata? Yuanyu Technology Company. Ito ay talagang hindi makatwiran. Partikular na nagalit si Kenneth Wu nang marinig niyang pirated ang hard-developed na laro. Bukod sa Yuanyu Technology, may iba pa bang pirated versions? Wala ngayon. Well, makikipagkita muna ako sa CEO ng Yuanyu Technology. Pagkasabi nito ni Kenneth Wu, diretso niyang ibinaba ang telepono. Sinabi kay Catherine Huang, na kumakain, Ate Kath, may kailangan akong asikasuhin ngayon. Pasensya na talaga, hindi ako makakasabay sa pagkain. Then you stay with me tonight. Ano? Huwag mo nang isipin, pinapakiusapan kita na samahan mo ako sa hapunan sa gabi. Hinawi ni Catherine ang kanyang mahabang buhok ng maganda, ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang tubig at lamang. Malinaw, sinasadya niyang molestiyahin si Kenneth. Sorry, baka wala akong oras ngayong gabi, gumawa tayo ng panibagong araw. Napangiti si Kenneth, tumalikod at nagmamadaling umalis. Umupo si Catherine Huang sa pwesto, tumingin sa likod ni Kenneth Wu, kinagat ang kanyang mga lobby, at palihim na ulong, ibang klase talaga ang tanggang batang ito. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng The Humble Business Tycoon. For more updates, please subscribe to my YouTube channel. And don't forget to like and share. Thanks for your support.